Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another live episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin natin ang inyong mga katanungan about immigration matters, family law, real estate, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jean Aguilar and of course, kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa mga nanonood ngayon. Ayan, another live episode po at immigration at iba pa. And now's the time. Kung may mga katanungan kayo na bumabagabag sa inyong isipan, now's the time to ask Attorney Jake. Free Alright. po yan. Right? You know the drill. So please feel free to send in your questions sa comment section. Of course, nandito tayo ngayon sa Kabayan Hub. Live tayo sa YouTube and hopefully mag-live din tayo sa Facebook soon. So like nyo lang po yung mga nanonood Yeah. dyan na hindi pa nagla-like dun sa Kabayan Hub. Sa Facebook para po Paki-like na lang makapag-live po, tayo. paki-follow para makapag-live po tayo doon. Sa Facebook, oo. Ayan. So, kung wala pa naman po kayong questions, naghihintay pa tayo ng mga greetings. Pwede rin po kayo magpa-shoutout. Ayan, si Kabayan Hub. Hello, hello. Magandang hapon. Sige, bigyan muna natin sila ng update with regards to latest immigration news. So, very recent, just last July 10, nagkaroon ng another express entry draw, this time targeted for senior managers. Ayun. So, naglabas sila ng ITAs. They issued 500 ITAs. Alright. Ang CRS score cut-off was 392. Okay. Okay, so congratulations to everyone who Congratulations received an po sa mga ITA. nakatanggap ng ITA. Yes. So bagong category po yan. Yeah, senior managers manager. with Canadian experience. So kung may role kayong ganon, senior manager, kung na-meet nyo yung Medyo, requirements. yeah, yan, mababa yung score, i-update no? nyo po yung profile nyo. 392. But Yeah, you medyo need to, mababa. you need to be in a senior manager role. Right. And last July 9 naman, of course, nagkaroon din ng French category draw. This time, Again. marami-rami. Again. Yeah. So, 5,000 invitations were issued for a CRS minimum score. Lowest rank is 420. Right. So mababa din yon kasi usually sa CEC, 517 yata yung huli. So ito, 420, parang nakatipid kayo ng 100. Kung marunong kayo mag-French, Yes. kaya lagi po natin yung binibenta. Yung French category, kung kaya nyo nga pong i-meet yung requirements, why not? At Correct. saka as you can see, malaki po. Madami. Pag, Yeah. pag nag-invite sila, madami. 5,000. So, mas 5,000. mataas ng 1,000 from the usual Canadian experience class. Right. Okay. Yun naman yung updates doon. And we also have an update with regards to opening of low-wage LMIA to some regions. So, merong 8 regions na bumaba na yung threshold for yung percentage ng unemployment rate. yeah. So, open na ngayon yung low-wage LMIA processing in the following regions: Halifax, Nova Scotia, St. John, New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Drummondville, Quebec, Kingston, Ontario, St. Catharines, Niagara, Winnipeg, Manitoba, and Regina, Saskatchewan. Ayan. Okay. So wala pa yung Toronto, no? Wala Yun yung pa. pinakamalaking city kasi. Wala So, pang so far, Toronto. yeah, wala pa. Yeah. Mataas pa daw ang unemployment sa Toronto. Yes. Pero yon, on the other hand, may new restrictions naman for regions have crossed above the 6% mark. So, restricted than low-wage LMIA sa following places: Saskatoon, Saskatchewan, Red Deer, Alberta, Kamloops, British Columbia, and Chilliwack, British Columbia. Yan. So at least eto na, di ba, nung mga simula nung taon, nasa kalagitnaan na tayo ngayon, ano, July na, di ba? Pero nung mga nung beginning of this year, kahit pa paano, konting predict din tayo na, yun nga, medyo gaganda yung ekonomiya. Syempre, yun naman ang trend usually. And eto, medyo nakikita na nga natin na gumaganda nga in the sense na bumababa na yung unemployment rate. At least doon sa Ayan. ibang mga cities, hindi pa nga lahat. Pero kahit pa paano, improvement din yun. So, Correct. hintayin lang natin po yung pag-improve pa ng ekonomiya ng Canada and then hopefully, mawala na lahat ng restrictions sa low wage. Ano? Ayan, sige, meron na tayong mga kasama ngayong lunch break. Ayan, si Anjo. Hi, Anjo. Good Magandang morning. Hapon na. Nagtatanong siya, yung mga nagpa-French classes ba daw kailangan nakatira sa Quebec? Not necessarily. Actually, yung French nga, pwede mo aralin kahit saan ka. Oo. Kahit nga outside of Canada ka, Kahit nasa Pilipinas. pwede. O kahit nasa Pilipinas ka, pwede ka mag-aral ng French. So anywhere, pwede mong aralin yan. Nasa sa inyo kung paano nyo siya aaralin. Kailangan lang ma-meet nyo yung testing requirements kasi may test, may Yeah. standardized test yan.
So yun ang kailangan yung ipasa para ma-meet nyo yung requirements dun sa French category. Ayan. Okay, so while we wait for the rest of the live questions to come in, meron tayong mga offline questions na isesend sa atin ng ating mga kasama sa office, si Kat. Right. Okay, ayan, may na-receive tayong offline question. Anonymous, from Anonymous. Yan, parating nagtatanong yan si Anonymous. Suki natin yan si Oo. Anonymous. Okay. My study permit was refused due to insufficient proof of funds. Alright. Single po ako, 20 years old. Ayan, may continuation. I am planning to relodge my application. I am sponsored by my uncle in Canada who has more than 70K in her RRSP. She has provided a bank statement. How can I improve my application? So, magandang tanong. Usually, kasi yung proof of funds talaga relevant yan sa Yeah. application natin bilang isang temporary resident. So, pag study permit kasi, you're applying as a temporary resident. So, isang concern kasi nga ni Canada, paano mo susustentuhan yung sarili mo? Especially kung hindi ka makapag-work. Yung pag-student ka kasi medyo limited lang yung hours na pwede Yeah. mong trabahuhin, di ba? 24 hours in a week. So, kailangan nga may proof of funds. And so, ang tanong sa atin is kung okay daw ba na mag-support yung uncle na may around 70,000 sa RRSP. Uncle ba? Okay. Anyway, Yeah. para sa akin, hindi yun masyado makakatulong. Yeah. Kasi for retirement niya yun Yeah. Hindi niya yun magagamit para tulungan ka sa pang-araw-araw mo na pangangailangan dito sa Canada, di ba? Hindi niya naman ma-withdraw yun. Dapat kasi available yung funds. Readily available liquid funds, kumbaga ang tawag doon. Sa bank statement, yung nabanggit, pwede yun. Kasi yung bank statement, yung laman nun, pwede niyang gamitin. So, yun lang. RRSP, no. Pero yung bank statement, pwede pa. Depende sa laman ng bank statement. Yun, hindi naman nabanggit. Pero yun nga, kung ano yung laman nun, baka yan, pwedeng magamit yun. Oo. Sabi ni Anjo, mahal din daw mag-withdraw sa RRS. Kasi nga for, pension, sana ang purpose nun, RRSP. Kaya may tax savings yun Hindi siya tinatax kung ano yung mga nilalagay mo doon. May tax benefit yun. Kaya pag withdraw mo siya, parang inita mo yun, kumbaga, dun sa year na withdraw mo siya, so itatax yun. Kaya yun, as per Anjo, medyo magastos or mahal kasi nga merong tax implications yun. So hindi basta-basta na withdraw yung RRSP. Anyway, so yun po yung masasabi natin doon. I don't know kung meron pang ibang tanong or Nagbigay ng information. Readily available daw sa nakapangalan sa uncle or dapat po malipat sa name ni study permit applicant. Mas maganda syempre kung sarili niyang pera. Yeah. Pero kahit pa paano, dapat pera niya yun, hindi yung Pera ng uncle. hindi pera ng uncle niya. Kasi kung sa uncle niya, di ba, hindi rin tayo sure kung ita-transfer nga ba yung yun nung uncle niya kasi wala naman tayong way or si IRCC wala namang way para i-check kung talaga nga nagbibigay si uncle or what, di ba? Usually promise lang yun, support letter, pero yung kumbaga nga paano natin i-monitor yun? Like, who knows kung talaga bang magsusupport nga si uncle. So anyway, yung mga ganyan, highly discretionary din talaga sa officer kasi depende kung maniniwala nga sila na yung sinasabi mo na si uncle mo susupport sa'yo. Maniniwala ba si officer doon? So, who knows? We don't know that. So, yun lang. Medyo, sabi natin discretionary, tsaka hindi sure, walang kasiguraduhan na ma-approve yung mga ganyang application. So, mas sure kung nakapangalan sa'yo yung Mas malaki yung chance, sabi natin. Wala rin guarantee, of course. Never naman guaranteed yan. Yeah. Pero mas malaki yung chance mo, syempre, kung nasa pangalan mo yung funds mo. Okay, maraming salamat Anonymous for that question. Si Jay naman, Alright. we got an offline question from Jay. Hello po, I'm from Manitoba po and my question lang po ako about divorce. Kasal po ako sa Pinas pero hindi ko po naipasa ang papers niya dito sa Canada. Kaya ang marital status ko po dito, single pa din. Kailangan pa rin po bang mag-file ng divorce para makapag-asawa ng iba sa Pilipinas? Clarify natin muna, hindi naipasa yung papers. I don't know kung anong ibig niyang sabihin doon. So, kasal siya sa Pilipinas, okay. Hindi naipasa ang papers niya sa Canada. I'm not sure what he means by that. And then, single daw siya. Ang status niya single.
Pero kasal siya. So medyo nalilito ako doon. Mhm. Bakit single? Kasal nga siya. Hindi niya dineclare. Tapos yung doon sa sa application niya, ganun. Single That's single lang how- nilagay niya pero kasal siya. Most probably. I see. Okay, so assume natin na ganun yung ibig niyang sabihin. Yeah. And then yung question is, kailangan ko pa rin po bang mag-file ng divorce para makapag-asawa ng iba? Mhm. Well, definitely. Kasi kung meron kang existing marriage, hindi ka pwede mag-asawa ulit. Whether sa Pilipinas or sa Canada or halos kahit saan ka magpunta. As far as I know, walang, pwedeng mali ako, no? Pero as far as I know, walang country na nag-aalaw na dalawa yung pinakasalan mo. I mean, siguro sa ibang religion or Kung ibang countries possibly. Pero Philippines, Canada, hindi pwede. So, kailangan mo pa magpa-divorce. Kung ang balak nyo ay mag-asawa ulit, definitely kailangan nyo po magpa-divorce or ipa-annul yung previous marriage. Ang tawag lang natin doon is ipapadissolve or dissolution ng previous marriage. Mapapawalang bisa. And maraming klase yun yun nga, divorce, annulment, at yun po yung normal ways para mapa-dissolve yung previous marriage niya. Ayun. Okay. Maraming salamat, Jay, for that. Nasaan na yung mga kaibigan natin? Wala pa. I know mag-message na kayo. Ngayon yung pagkakataon para... Mag-hi man lang para at least alam natin na say hi to nandyan us. kayo. Para masagot ni Attorney Jay kang inyong mga katanungan. Mm. Okay. Another offline question from Strawberry. Wow, sarap. I'm in a relationship with a Canadian citizen Okay. and I'm currently in another country. Okay. We are lesbian partners, but I'm still married to my ex-husband, with whom I have one child. Right now, we're in a long-distance relationship, and I cannot get a divorce because there's no divorce in my country. Okay. What are the possible options for me to apply so I can stay in Canada? Ayun pa, meron pa. Live and work there together with my partner. Okay. So, in a relationship with a Canadian citizen, nasa ibang bansa siya ngayon. I'm thinking Philippines kasi walang divorce daw . But anyway, lesbian partners, okay lang naman yon. Still married pa nga. Pero okay, ang tanong bagay na banggit niya na ex-husband. So, separated na sila. Okay, good. Long distance relationship and get a divorce nga. Possible for me to apply so I can stay. Yung pag-stay, dalawang klase nga ay either temporary resident or permanent resident. Kung yung relationship nyo makakategorize natin as conjugal partner, which ang ibig sabihin lang nun is ang treatment nyo sa isa't isa is marriage-like nga yung relationship nyo. Pwede kanyang sponsoran bilang common law partner. So kahit na, yan, as you said, lesbian kayo at hindi rin kayo makapagsama pa nasa ibang bansa ka, long distance relationship. Pwede yon. So permanent residency po ang isang way para makapagstay ka sa Canada. Yung temporary residency naman, pwedeng kahit papano, bisitahin mo siya dito. Kung papayagan ka, pero yun nga din, kung kayo ay nasa Pilipinas, sabihin natin, 50-50 yung chances nyo. Unless na ma-examine natin kung ano yung mga other factors nyo para kayo ay mapayagan na pumunta dito sa Canada as a visitor. Pero sabihin lang natin, roughly, 50-50 yung chance. Yeah. So, yun po yung paraan para makapag-stay kayo, visit kayo dito sa Canada. Lang. Can stay in Canada. Pero kanina sabi niya, nasa labas siya ng Canada. Yeah. Medyo nalito naman ako doon. Apply siguro to be in Canada. Okay. That's what she meant. So, yun po, temporary residency or permanent residency, ang pwede namang applyan para sa inyo. Yeah. So, either apply for visitor visa or if in a deeper relationship, conjugal partner. Kung nami-meet nyo nga po yung requirements na. So, dapat more than 1 year na kayong nasa ganyang klaseng relationship. Yung nga marriage like, hindi yung, not any kind of relationship diyan. Dapat medyo malalim. Ang trato nyo sa isa't isa is parang ang mag-asawa. Okay. Maraming salamat for that question, Strawberry. We move on. Ayan, nagsasabi lang ni Anjo, sa Utah daw, pwede maraming asawa. Oy, ganda pala doon sa Utah.
Okay, that's an information. New information. Okay. Ay, ito na. Mayroon tayong Ayan, online si question Danilyn. from Danilyn Carvajal, Mhm. 14404. Good day po. Good day po. Mag-seek lang po ng advice. Sana po masagot. Kasi yung employer namin po, position namin sa fish plant worker. Willing daw po mag-support ng PR sa Newfoundland and Labrador. Alright. Kaso, ay, mayroon No, siyang... doble lang. Okay. Kaso lang po, meron sa baba. Mm. Ayan. Kaso lang po, seasonal. 6 months lang po ang contract. As employer po, ano po kayang pwede nilang gawin para matulungan nila kami makapag-apply ng PR? Wala daw po silang idea sa mga ganitong process. Willing naman silang i-keep yung mga employees. Sa PR po, depende kung mayroong PR program dyan sa Newfoundland and Labrador para sa mga seasonal workers na katulad nyo. At the top of my mind, wala akong alam. Kung we need to do some research pagdating sa ganyan. And usually po kasi pag seasonal, hindi yan, kumbaga walang PR program usually para sa seasonal. Usually. Pero depende nga po sa government ng Newfoundland and Labrador kung gusto nilang suportahan yung mga seasonal workers, di ba? At kung merong yung mga employer na katulad niyan, kung merong naglalabi sa government na, nahihirapan kami makapag-hire ng seasonal workers, baka pwede natin silang ofera ng PR para maengganyo silang pumunta dito at magtrabaho bilang seasonal workers. Kung may mga ganong naglalabi sa gobyerno, maaari, pwede. Pero yun nga, unfortunately sa ngayon po, hindi ko alam kung merong ganoong klaseng PR program. Yeah. So, pero kung supportive yung employer nyo, yun nga, magbuo sila ng asosyasyon siguro, yung mga similar employers, di ba? May mga nangyayari na yan sa ibang lugar. Balita ko nga sa British Columbia, may ganoon. Yung mga employers mismo, nag-usap-usap sila at naglalabi sila sa gobyerno para mag-set up ng program nga para maengganyo yung mga tao na magtrabaho para sa kanila. At minsan nga ang paraan para iengganyo sila na magtrabaho is yung PR pathway. So yun po yung sabihin nyo dun sa employer nyo, mag-set up sila ng parang association and then maglabi sila sa government nila para mag-set up ng PR program para sa inyo. Ayun. Okay. Maraming salamat po for that question, Danilyn. Okay, another offline question from Lovelyn. Okay, good PM po, attorney. Tanong ko lang po kung pwede ko po bang kasuhan ang tatay ng mga anak ko na andito rin sa Canada na hindi nagsusustento sa mga anak namin, 2 po. Hindi po kasi ako PR. Yung tatay ng anak ko andito sa Canada, may pamilya na rin, hindi po kami kasal. Kung sakali po, pwede po ba akong makapag-ask ng child support sa kanya kahit wala pa po yung mga anak ko dito nasa Pilipinas? So yung anak nila nasa Pilipinas. Buti clarify mo yon. Kasi malamang hindi. Kasi tungkol yan sa mga anak di ba? Yung support, child support nga, sabi mo nga. Para yan sa mga anak nyo na nasa Philippines. Ibig sabihin, walang jurisdiction yung court dito na magbigay ng order para dun sa tao na wala naman dito. Kumaga. So, yun po yung masasagot ko dyan sa ngayon. So, unfortunately, kahit nasa Canada ka at nasa Canada din yung tatay yung order kasi na hinihingi mo para dun sa mga anak mo na, yun nga po, wala naman dito sa Canada. Wala naman dito sa, Ontario. I don't know kung nasa Ontario kayo. But anyway, kasi ang ano yan per province yan yung jurisdiction na yan. Anyway, pagdating sa family law kasi provincial level yan So yun po yung masasagot natin dito sa tanong na ito, no? So unfortunately, kasi nasa labas ng Pilipinas yung mga anak, hindi mo siya makasuhan para sa child support. Yun po yung opinion natin dyan. Ayun. Okay, Lovelyn, maraming salamat for that question. Moving on, another offline question. Pero of course, we are open for your live questions po. Please feel free to send in your questions. At nandito po kami today, this afternoon, para po masagot ang inyong mga katanungan. Or mag-hi lang po kayo sa amin.
Okay, sige. Basahin muna natin habang naghihintay tayo ng mga live questions. Another offline question from Magda O. Hi, my son's PGWP is about to end and no invite yet. We haven't found a school in province yet and we wanna be strategic about this. We currently live in Edmonton. Okay. Looking into moving to Ontario because of the new OINP rule. May pathway for Tier 4 and 5. All right. He has more than a year experience in food and kitchen work and a little home support and nanny work. Main question now is, can we not apply as visitor or study because the school hasn't given the LOA yet and restore within 90 days? I understand he'll need to stop working. Okay. Naka-PGWP siya, malapit na yung mag-expire. Nasa Edmonton ngayon, pero lilipat ng Ontario. Para dun sa, hopefully, mag-qualify sila dun sa OANP at mabigyan sila ng nomination. Question, can we not apply visitor or study? School hasn't given the LOA yet and restore within 90 days. So, yeah, kung wala pang letter of admission, acceptance, hindi pa pwede mag-apply for study permit. Yung visitor na lang ang pwede nyo applyan, visitor record, para ma-convert nyo yung status from a worker under PGWP into visitor para lang ma-maintain yung status. And yung restoration niya within 90 days kung mawawalan siya ng status. Pero hopefully nga, makapag-apply siya even before mag-expire yung PGWP para meron siyang maintain status. Huwag nyo nang hintayin na mawalan pa siya ng status. Ayun. Okay. Maraming salamat, Miss And Magda. yes po, tama kayo doon, hindi siya pwede mag-work. Yeah. Okay, ayan. Live question from Karen Kimberly Pedro, 3938. Magandang umaga po. Asking for a friend po. He is a visitor in Canada now. Waiting for the restricted work permit kasi nag-apply siya ng home support worker, HSWP, last 2024, outside application. Okay. 2 years na wala pa din ang work permit. Right. Dahil po ang tagal na wala pa ding result, pwede po ba siyang mag-submit ng student visa outside Canada? Hindi po ba maapektuhan ng HSWP application niya kasi double ang sinubmit niya? Ano po ang best option? Wait na lang ang work permit or mag-apply ng student visa? Pwede naman siya mag-apply ng student visa, study permit. Hindi naman yun makaka-apekto dun sa work permit na ini-expect niya. Kailangan lang din siyempre ng full disclosure. Pag nag-apply siya, ilahad nyo lahat ng information na kailangan ng officer. Meaning, inform nyo siya na meron kayong existing na HSWP nga na application and you're waiting for the work permit. So, yun lang, para alam lang ng officer kung ano yung situation nyo. But, hindi nga po yun magko-conflict. So, okay lang naman yun kung gusto nyo mag-apply ng study permit nga. Wala naman ako nakikitang problema doon. Yung kung ano yung best option, maghintay siya sa work permit, hindi ko rin masagot kasi kung hindi ko rin matansya kung kailan ba lalabas yung work permit na yon. Kung lumabas na yon like soon, hindi niya na rin siguro nga kailangan ng study permit. Kung ang purpose lang niya makarating dito sa Canada, di ba? Pero kung gusto niya naman talaga mag-aral, which is, I assume yun talaga dapat yung purpose kasi study permit nga, yun yung primary purpose kasi gusto niya talaga mag-aral. Kung yun ang situation, edi mag-apply siya nun. Regardless, kung meron siyang existing application nga, or kung hinihintay niya yung work permit, regardless of that, kung ang gusto niya mangyari ay mag-aral siya, kailangan niya talaga ng study permit for that. Ayun. Okay. Maraming salamat, Karen Kimberly, for that question. So, mag-send in lang po kayo ng questions nyo or say hi to us para malaman namin kung nasan kayo at kung kasama namin kayo kung may follow-up question pa po kayo or kung marami pa kayong friend na gustong magtanong. Yes. Asking for a friend, yeah. Welcome Pwede po kayo dyan. Okay. Sige, while we're waiting,
We're gonna read an offline question from Nat Sam. O, hindi daw siya si Sam. Okay. Attorney and ma'am, magkaka-problem po kaya if nag-submit po kami ng application for 24 months work permit extension? Kasi a year and a half po ang work permit namin. Expired na by December 2026. Okay. Thank you so much po. Ganun pa. Kasunod yata. Yeah, kasunod. Ang employer ko po ay nagpa-process ng LMIA ko by August 2026 po. Then eventually ako na po na spouse ang mag-a-apply ng contract sa healthcare aid in senior facility. Ulitin natin. Problem ba kung mag-submit ng extension? A year and a half ang work permit niya ngayon. Expired na by December 2026. Nagpo-process ng LMIA yung employer. Yeah, so I'm not sure din kung ano yung problem na na-anticipate niyo, pero so far wala akong nakikitang problem. Pwede naman syempre kayo mag-apply ng extension or another work permit if na-meet niyo yung requirements. And then kung meron kayong LMIA, as you said, by August 2026, so next month na yon, yun yung magiging basis ng work permit niyo or work permit extension. Di ba? So far, wala akong nakikitang problem doon. So, yun lang. I'm not sure. Kung yun lang po yung gusto nyong sabihin. Pero offline to, no? So I'm not sure kung nanonood kayo ngayon, send na lang po kayo ng follow-up question. Yeah. Okay, Nat Sam, maraming salamat for that question. Kung may follow-up question, please send in your additional information and questions to us para masagot namin. Okay? Moving on to another offline question from Miss E. Ang case ko po ay ito. Dati po akong may asawa na Koreano at hanggat alam ko, ang marriage namin ni Koreano ay nakaregister both countries, Korea at Pinas. Alright. Fixed marriage po ito. Parang nagbayad lang ang ex-hubby sa attorney sa Korea para makomply ang marriage sa both countries. Ngayon, 3 years na kaming hiwalay ng ex-husband ko. Wala kaming anak. Okay. At ngayon, may Canadian boyfriend na ako. Okay. Siya po ay may bagong jowa na rin. Si Korean, no? Okay. Assume. Nagpaplano ang Canadian boyfriend ko na dalhin ako sa Canada. Good. Parang siya na ang mag-sponsor sa akin. Ito po ang tanong. Tanong ko po, pwede po ba akong makapag-asawa sa Canada kahit kasal pa ako sa Pinas? Okay. Pangalawa, kung ever na makasal ako sa Canada, valid pa ba yon sa Pinas? Yan na tanong. Medyo maraming tanong yun na. So, Okay. yung simulan natin doon sa medyo madaling sagutin. Kung kasal kayo sa Pinas, hindi kayo pwedeng pa mag-sawa muna, ano? Kailangan nga ma-dissolve muna yung previous marriage na yon. Dun sa nabanggit yung facts, mukha lang, again, we need to understand yung buong details nung situation nyo. Pero so far, from what we know, mukhang pwedeng ipa-annul yung marriage nyo doon kay Koreano kasi nga sabi nyo fix lang. That means to say na wala naman talaga kayong balak nga mag-asawa, magpakasal. Yun yung intindi ko doon, ano? Please correct me if I'm wrong. Although, yan, I'm not sure kung nanonood ka ngayon. Pero, kung wala naman talaga kayong balak na gampanan yung obligations nyo bilang mag-asawa, pwedeng ipa-annul yun. So, dalawa yung options nyo, annulment or divorce. Kung nasa bansa kayo na pwede kayo magpa-divorce like Canada, pero I think nasa Philippines pa kayo ngayon. So, hindi nyo magagawa yon from the Philippines. Kailangan pumunta muna kayo dito sa Canada at magstay for at least 1 year bago kayo makapag-file noon nung divorce. Pero yun po muna yung sagot natin. Hindi kayo pwede magpakasal kahit dito sa Canada kung kayo ay may valid marriage pa sa Korea at sa Philippines. Kailangan ipa-dissolve nyo muna yon by means of annulment or divorce nga po. So yun, ano yung pangalawang tanong? Ang tanong niya, ayan, if kung ever makasal. Okay, so assuming na nga na dissolve na yung marriage mo sa Philippines at sa Korea and inallow na kayo dito sa Canada na magpakasal, valid ba yun sa Philippines? Depende.
since walang divorce law sa Philippines, Mm-mm. hindi nga yun recognized, especially kung kayo ay Filipino citizen pa rin. Hindi yun i-recognize, pero may mga exceptions dyan. Hindi natin i-discuss ngayon yun kasi medyo mahaba. Medyo kukulaan tayo sa time. Pero siguro sa ibang episode, pag medyo marami tayong time, explain natin ng buo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nare-recognize yung foreign divorce. Okay? So yun lang po. Depende ang sagot natin doon kung yung kasal nyo sa Canada, if ever, ay magiging valid sa Philippines. Ayun. Okay. Maraming salamat sa nagtanong ng offline question na yan from... Sino nga siya? Yeah. Maraming salamat sa nagtanong ng offline question. Hindi natin... Walang name. Si Miss Miss E. Ayun. Okay. Maraming salamat, Miss E. Okay. Ayan to. Live question from John Paulo Villanueva. Hi, Attorney Jake at Ma'am Jean. Yung mga kitchen helper po ba ay may chance sa AIP? Yun po. Kulang po yung research ko dyan sa ngayon. I'm asking, if someone from the office can check. Siguro yung mga kasama natin sa office, if they can do a little bit of research kasi kailangan natin i-check. Kung may mga programs sa AIP na para sa mga kitchen helpers. So, hindi po natin memorize yan. Absent ako nung tinuro yan. Okay, babalikan po natin. Skip po natin sa ngayon. Balikan natin ang tanong ni Hannah. Kapag ba daw nagsubmit ng spousal open work permit, pwede na bang siyang mag-work habang naghihintay ng decision from IRCC? So, depende. Depende kung ano na ba yung status niya nung nag-apply siya nung spousal open work permit. Kung worker siya nun, pwedeng ma-extend yun. Kumbaga maintain status nga ang tawag natin doon. So kahit naghihintay ng decision from the IRCC, pwede siya mag-work. Mako-continue lang yung existing work permit niya. Pero kung hindi siya worker, like visitor lang siya, for example, kailangan hintayin niya yung decision ng IRCC bago siya makapag-work. Hindi automatic yun na porque nag-file, pwede na mag-work agad. Or ma-convert from visitor to worker agad. So, yun lang po yung sagot natin. Depende kung ano yung existing status niya sa ngayon nung submit siya ng spousal open work permit. Ayun. Okay, Hannah. Maraming salamat for that question. We got another live question from Mark My Words 2026. Hi po, attorney. Ask ko lang po kung need po ba mag-attach ng home ties letter sa application ng open work permit para sa mga dependent ko. So specific, salamat muna kay Mark sa tanong. So medyo specific yung tanong niya, home ties letter and then OWP. Pero yung sagot ko po dyan, medyo generic, dun sa general. Kumbaga, yung OWP kasi work permit, di ba? So temporary residency nga po yung ina-applyan nun. So yung sagot natin, applicable ito sa work permit, study permit, or visitor record na ina-applyan, any temporary residency application. Kailangan i-prove nung applicant na meron siyang home ties nga. Na strong yung ties niya doon sa kung saan siya galing, doon sa home country niya, kumbaga. Kasi ang gusto malaman ni Canada is babalik lang kayo after or before mag-expire yung period na ibibigay sa inyo. No? So, it's more on that. Tsaka yung home ties letter, yun nga, specific din siya. It doesn't have to be a letter. Anything na nakapag-establish na strong yung ties nyo dun sa home country nyo. It can be a letter, it can be something else. It can be like properties, for example. It can be a business. It can be a relationship. It can be anything na nag-establish na malakas nga yung ties nyo doon sa home country nyo. So yun po yung sagot natin. Depende yan, case to case. Depende dun sa iba nyo rin kasing mga evidences. Pero overall, kailangan yung i-prove yung strong ties nyo doon sa home country nyo. At applicable yan sa lahat ng temporary residency application, not just OWP. So yun po yung sagot natin. Okay. Thank you very much, Mark My Words, for that question. Moving on to Marites Sham 9329. Hi po, hingi po ng advice. Nag-apply po ako ng bridging work permit 7 months ago.
Yung application ko, wala pa ding update. May maintain status ako till January 2027. Okay. Question lang po, wala pang final decision yung bridging work permit ko. Paano po dumating yung kung January 2027 na at wala pa ding final decision? Need po ba ulit mag-apply ulit ng bridging work permit? Thank you po. Magandang tanong, Marites. Anong latest ngayon? Anyway, hindi siya magtatapos ng January 2027. So although sinabi siguro dun sa letter na binigay sa inyo na yung maintain status nyo until January 2027, yung batas mismo yung nagsasabi na habang nakapending yung application mo, like in this case, yung bridging open work permit, habang nakapending yon, meron kayong maintain status. So yun po yung sagot natin. So kahit lumagpas pa sa January 2027, kung nakapending pa rin yung bridging open work permit application, may authorization pa rin kayo. Pwede pa rin kayo mag-work, naka-maintain status pa rin kayo. Pero just to clarify na lang with IRCC, kasi nga nagbigay sila ng deadline ganyan, kayo sa kanila, mag-reach out kayo sa kanila na, January 2027 na, wala pa rin kaming bridging open work permit. Ano na bang status namin? Parang gano'n. So, reach out lang kayo para mag-respond din sila. And what we expect is baka i-extend nila yung date na binigay nila. Kasi anyway, yung batas na mismo ang nagsasabi na meron kayong status. Yeah. Hindi si officer, actually. So, kung bakit nga nilalagay nila yan, I don't know. Lalagay sila ng mga deadline na para sa akin, hindi nagtutugma sa sinasabi ng batas. Para yun, clarify ko lang po na may status pa rin kayo habang nakapending yung application nyo for the bridging open work permit. Ayun. Okay, maraming salamat for that question. We move on to Y Celepres 4177. Good morning. Ang conjugal partner ko po ay kinasal sa Pinas noong 2011. Nag-divorce sila dyan sa Canada noong 2022. Alright. Pag citizen na ba siya dyan, pwede na bang ma-dissolve kasal niya sa una at ikasal kami dito sa Pilipinas? Okay. Ganun tanong yan. Yung isa, doble lang, ano? Oo, na-doble yung question. Magandang tanong. Likely, pero syempre depende yan kasi court application yan, mag-file kayo sa court sa Philippines for the recognition nga. Recognition nung foreign divorce which is dito sa Canada. Yeah. Nakuha. Kasi again, walang divorce law sa Canada. So, by default, hindi nire-recognize yan yung divorce sa Philippines. Especially kung kayo ay Filipino citizen. But, base dun sa facts nyo, sabi nyo nga, kung maging Canadian citizen, ibig sabihin, hindi na siya Filipino, no? Mara-recognize na ba yun? Ang opinion ko ay yes, pero depende rin yan sa other facts. I don't know kasi exactly yung buong story. Pero dadaan yan sa scrutiny ng judge, syempre doon sa Philippines. And then, sila yung magde-decide kung mara-recognize nga ba yun o hindi. Pero sa akin, ang opinion ko nga po, medyo malaki yung chance na ma-recognize siya pag hindi na siya Filipino citizen. Ano? Okay, maraming salamat Y Celepres for that question. Moving on to Lily the Great YLT. Hello po, tanong ko lang po, ma'am at sir. Nagpaalam ako sa ex-partner ko kung okay na mag-divorce ako dito sa Canada. At ayaw niya, pero gusto ko. Anong gagawin ko, ma'am, sir? Nasa Pilipinas po siya. Ay, nasa Pilipinas si ex, kayo ay nandito sa Canada. Nagpapaalam kayo, ano? Buti nagpapaalam pa rin kayo kahit ex nyo na siya. So, anyway, ayaw niya, kayo gusto nyo, ano ang gagawin? So, in this case, kayo masusunod actually. Ano ba ang gusto nyo? So, regardless kung anong gusto niya, kayo masusunod in this case. Kasi pwede kayo mag-apply ng divorce dito sa Canada. Whether or not gusto niya. So, hindi natin kailangan yung permiso niya. Hindi rin natin kailangan yung pirma niya kasi yun yung usual na tanong eh. Paano kung ayaw niya pumirma? Ganon, di ba? Hindi nga natin kailangan yung pirma niya. Hindi natin kailangan yung consent niya. Kailangan nyo lang ma-establish na hiwalay na kayo for at least 1 year. So, yun yung pinaka-requirement para kayo ay ma-divorce. Separated na kayo for at least 1 year. So, medyo madali lang yun, di ba? And yung sa case yung mukhang matagal na nga kayong hiwalay. The other thing na lang is, kailangan nyo siya mabigyan ng kopya noong application nyo
tawag doon, service. Yun medyo technical yon, hindi ko na muna din i-discuss ngayon yon. Pero that's one of the requirements. Bigyan nyo siya ng copy. At saka may proseso para doon, hindi yung kahit anong paraan na bigyan nyo siya. So, yun lang yung pinaka-requirement nun. Again, hindi nyo kailangan siyang pumirma, hindi nyo kailangan siyang mag-consent. Kahit ayaw niya, kung gusto nyo, in this case, kayo ang masusunod. Yun. Okay, Lily, maraming salamat po for that question. Nagpapahay si Leia Kanindin. Hello po, Leia. Kanindin. Ayan, watching from Sukitin po natin Calgary. si Miss Leia. Oo, thank you, Miss Leia, for Salamat, always Miss Leia, joining. sa pag-hi. Okay, we move on to Ellen I2B. Hi, ask ko lang po kasi yung mother ko, may ETA siya expiring this year. Kaya lang di po niya magagamit ngayong taon na to kasi may sakit yung father ko. Pag nag-apply po ba siya ulit ng ETA next year, maa-approve po kaya? Yan na ba yan? Ayun na yan, I ano? think yun na yun. So, syempre, hindi ako yung nag-a-approve, so hindi ko alam. Anyway, masasabi ko lang na medyo malaki yung chance nyo naman. Pwede naman kayo mag-apply ulit. Okay lang na hindi nyo siya nagamit. Wala namang penalty yun na hindi mo ginamit, next time hindi ka na pwede mag-apply. Wala namang ganon. So, ang prediction lang natin is yes, pag mag-apply kayo ulit next year, mukha namang ma-approve kayo. Pero syempre, I cannot guarantee that. So, yun lang naman. Okay, maraming salamat Ellen for that question. Ayan, moving on to Ganda Ka, part 281. Hi, attorney. Nag-request na po ng medical and accompanying dependent ko, which is anak ko. Kailan ko po kaya ma-request ang BFS stamping niya? Kakatapos po lang po ng medical ko July 2. Thank you sa sagot. Stamping, susulatan po nila kayo. Oo. Usually inform nila kayo eh. Hindi kayo yung magre-request yan eh, as far as I know. Inform nila kayo pag natapos na yung mga process nila, yung medical nyo, na process na nila, na-examine na nila kayo. Yung final step, sabihin natin, is yung, magpapastamp. Pero, hintayin nyo sila. As far as I know, hindi kayo yung mag-i-initiate ng process na yun. Hintayin nyo po si IRCC. Yeah. Okay, Ganda Ka. Maraming salamat sa iyong katanungan. Ayan, may follow-up question si Sige Mark lang po. My Words. Follow-up lang po na follow-up. Paisa pa po, attorney. Ask ko lang if makaka-affect po ba sa PR application na agri-food ang paglipat ko ng work, not agri-work. Okay. Naka-bridging open work permit na po kasi ako ngayon. Okay. Thank you so much po. So nasa agri-food kayo, ano? So usually lang din, ito yung caveat natin, warning, na we have to double check always kung ano yung latest. Pero as far as I know, sa agri-food, hindi naman kailangan nandun kayo ngayon. Usually kasi hindi naman yun yung nire-require na mga like PR programs na yan. Ang kailangan malaman is na-meet nyo ba yung what do you call this, yung experience, yung required experience doon sa program na yan, but not necessarily na yun yung job nyo ngayon. And the fact na binigyan kayo ng open work permit, that allows you to work anywhere. So, yun po yung sagot natin dyan, pero yun, mas maganda na i-clarify natin din sa kung ano yung latest ngayon, kung talaga nga bang nire-require dun sa agri-food program na you have to maintain your work, but I doubt it na yun yung nakalagay doon. Kasi nga, for most PR programs, ang kailangan lang naman yung previous experience nyo or job offer. So, it's either past tense or future. Yeah. Not yung current. So, yun po yun. Ayun. Okay. Maraming salamat, Mark My Words, for that follow-up question. Balikan natin yung nagtanong si John Paulo about AIP and kitchen helper. Ito, may Alright. sagot na yung ating kasama sa office. So, for AIP, employer designation muna daw yung mauuna. Right. Pero, walang pathway ngayon for Tier 5 jobs kasi yung kitchen helper is Tier 5. Oh, okay. So, Ayun. yun po yung sagot natin doon. Base sa ating research ngayon, Yeah. salamat sa ating mga kaibigan sa opisina, Okay. wala pa. Oo. At least For sa kitchen ngayon. helper, wala Maybe in pa the po. future, hindi natin alam. Again, depende nga rin yan sa mga naglalabi, sa mga legislators doon sa Atlantic provinces. Okay, we move on. Another follow-up question from Lily the Great.
Tapos, sir, gusto ko po sanang bumili ng lupa sa Pilipinas. Sana all. Pero Canadian citizen na po ako. Pwede po ba akong bumili ng lupa sa Pinas? So, pwede pero limited as far as I know. Kasi Filipino-born kayo, di ba? And then naging citizen. Sa pagkakalam ko, may privileges pa rin kayo na makabili ng lupa pero limited. Medyo mas maliit yung maximum na pwede nyo bilhin. Pero pwede pa rin naman. Yun yung alam ko din sa ngayon. Okay, Lily, thank you for that follow-up question. Thank you, Mark, for sending in your questions to Salamat, us. Mark. Another follow-up question from Waisele Press. Thank you po sa sagot, attorney. Salamat din po. Papunta na po kami ng Canada this August. Sponsored ng conjugal partner ko. Oh, wow. Oh, congratulations po. Paano ko po kaya ma-sponsor din mga parents ko at ilang months, After mo year dumating. ka dumating dyan bago ko pwede mag-apply? So, depende sa kung anong ibig nyo sabihin dun sa sponsor. Kasi minsan, magkaiba yung intindi natin sa sponsor. Gusto mo lang ba sila makadating dito as a visitor? Pwede naman, invite mo lang sila anytime. Pagdating mo dito, pwede mo na silang invite. Pero depende nga din sa officer kung papayagan nila yung parents mo na makarating dito. Ang gusto lang din nga malaman ni officer is hindi ba sila mag-overstay? And then sino ang gagastos pag nandito sila? Sino ang susuporta sa kanila? Kaya mo na ba yon kahit bagong dating ka lang? Or sino ba? Si conjugal partner mo ba mag-sponsor? So mga ganon. Or ang mag-support sa kanila. So kung bibisita lang naman yung parents mo, it can happen anytime. Baka nga, parating ka na ng August. Pero it doesn't matter kung nandito ka kumbaga. Ang importante is yung parents mo ba, hindi ba sila mag-overstay dito at hindi ba sila mag-work. And in many cases, okay lang yon kasi nga, pag sinabing parents, nasa retirement age na usually. So, hindi masyadong risk din para kay Canada, pero depende rin sa overall numbers nga din ng mga existing visitors sa ngayon. Pinokontrol din kasi yan ng Canada. So, minsan, it's not about you. It's not about your parents. It's about the overall situation ngayon dito sa Canada. Pero yun muna yung sagot natin. It can happen anytime kung bibisita lang sila. Kung ang tanong mo naman is permanent residency, so yun kasi yung, pag sinabi kasing sponsor means, usually, it means about permanent residency. Matagal pa yun. Unang-una, kailangan maging PR ka din muna or citizen para masponsoran mo rin sila bilang permanent resident. At kung meron ng PR program para doon, yung grandparent sponsorship, which sa ngayon naka-pause. Yeah. Walang ganong program na existing sa ngayon. In the past, yes, pero sa ngayon, wala po. So, depende kung PR ka na or citizen ka na at mag-open yung program na yon para ma-sponsor mo For yung parents mo. Yeah. So, yun po yung sagot natin. Depende sa kung ano yung intindi nyo dun sa word na sponsor. Okay. Waisele Press, thank you so much for that follow-up question. Ayan, we got another offline question from JM. IRCC gave me study extension permit until March 2027, pero matatapos ko na ang klase ko this August. Mag-a-apply ako ng PGWP sa September or October. Okay. Ano pong mangyayari doon sa study permit ko na mag-expire sa March 2027? Makakapag-work pa rin po ba ako under the conditions of a student permit holder or I have to wait sa AUR ko sa IRCC? Pag nag-expire na yung study permit, hindi na kayo pwedeng trabaho under that study permit. Kasi wala na yung study permit. You need the work permit, which is yung PGWP. Kung sa September or October pa kayo mag-a-apply nun, it seems na magkakaroon kayo ng gap. So, usually, para ma-shorten yung gap na yon, pag nag-expire na yung study permit nyo, apply kayo agad. Usually, 1 day, ganun. After 1 day, yun ay pinakamahaba. Hopefully, nag-gap nyo, apply kayo agad para makapag-start na rin kayo ng work. Usually, pag sinabit nyo yun, may matatanggap kayo na reply na ina-allow na kayo mag-work under that PGWP na naka-pending. Yun po yung ideal. So, I don't know exactly kung bakit
parang yun nga, magkakaroon kayo ng gap kasi natapos yung class. Yung pagkatapos ng klase, hindi yun yung... Teka lang. Sorry, medyo nalito ako doon. Magtatapos August. Oh, yeah. Yeah, so, pag lumabas na yung parang certificate of completion yun, di ba? Yun yung kailangan yung hintayin eh. Yeah. Pwede na kayo mag-apply ng PGWP nga. So, okay. Sa ano pa pala, March 2027 pa mag-expire yung Which is okay. study. Which is okay. Yeah. Kasi nga, may application na kayo for PGWP. Usually, magagamit nyo yun. So, hindi nyo na kailangan yung study permit nyo. Actually, mawawala na yun. Papapalitan na yun ng PGWP nyo. So, Yeah. makapag-work kayo. So, yun na lang po. Sorry dun sa medyo nalito ako ng konti. Yeah. Pero makapag-work kayo tuloy-tuloy. Kahit mag-expire na yung study permit nyo, okay na yun. Napalitan niya na yun ng PGWP. So, even if naka-pending pa yung PGWP nyo, May since maintain status na-applyan nyo letter. na siya, makakapag-work na po kayo. Okay. Maraming salamat. So, you're gonna get a maintained status letter. Yes po. Okay. Another follow-up information from Lily the Great. Hiwalay na po kami matagal na. Siya yung gusto niya makipag-divorce pero ayaw nung ex niya. Ayun nga eh. So, Salamat po sa sagot. Salamat sir. din po sa tanong. Yun nga, kung Okay. matagal na kayong hiwalay, hindi nyo na kailangan yung consent niya. Siya ba yun? Oo. Yung, Si Lily the kung Great. papayag yung si ex. Ah. Hindi nyo kailangan pumayag siya. Okay. Okay, nasagot na natin yung kay JM. Mhm. Yeah. So, we move on to Karen Kimberly Pedro, 3938. Tanong po ulit, yung pinsan ko po, 1 year nag-stay sa Canada as visitor. Umuwi siya ng July 2024. Plan niyang bumalik ulit as a visitor. Alright. Naka-multiple entry siya. Need pa ba niya ng big show money or invitation letter? Both. Pero kung multiple entry, Yeah. Ito lang kasi po yun. So anyway, multiple entry, may visa siya. Okay? So, dadaan pa rin siya sa immigration sa airport. Usually, ganun naman talaga. Minsan nga hindi natin napapansin kasi mabilis lang yung process na yun. yeah. Pero may opportunity yung immigration officers na examinin kayo para malaman kung yung intention nyo is okay pa rin ba? Are you telling the truth when you applied initially para dun sa visa na visitor lang kayo dito, hindi kayo mag-work, etc. So, kailangan nyo somehow maging ready doon in case na tanungin kayo, di ba? Kasi nga, may chance lagi na tanungin kayo. So, kailangan, hindi naman big show money, but enough for your visit. And again, ano ba yung intention nyo? Gaano ba kayo katagal dito sa Canada, if ever? Ilang months ba kayo dito? Saan ba kayo pupunta? Nasa sa inyo yun eh. Hindi ko alam kung anong sagot doon eh, di ba? So, kailangan, kahit pa paano, may pera kayo para doon sa lahat ng gusto Ready. nyong gawin, di ba? Yeah. So yun, yun yung magde-determine doon sa kung ano yung amount na pera na kailangan nyo ipakita o dalhin. Bagay, may limit po sa pwede nating dalhin. Kailangan i-declare natin yun if ever na magdadala tayo ng malaking pera. Pero syempre, more is better. Tapos yung invitation letter din, kailangan din na, yun nga, bakit nga ba kayo pupunta dito? Kasi depende sa situation. May nag-invite nga ba? Meron ba kayong binibisita dito? So, then that's the time kailangan nyo ng invitation letter, di ba? Para ma-prove na, ayun nga, may nag-invite sa inyo dito na kaibigan. So, depende sa situation. Yeah. But in many cases, both. You need both. You need funds, you need an invitation letter, and maybe even more in some cases. Yeah. Just be ready. Just be ready. Opo. Readiness yung importante doon. So, kung hindi hingin, di okay. At Yeah. least ready You kayo. just if keep ever. it. Yeah. Okay, maraming salamat for that question. We move on to Melody. Melody, may umangat lang siya. Ayan. Ayun muna, asking for a friend. Parang may Si B questions pa sa forever. taas. Wait lang. Sige, anyway. Si B Forever, asking for a friend. Pwede po bang itanong ang hinggil sa wills ng tatay ko? Okay. Anak po ako ng second wife ng tatay ko at ayaw po akong isali sa wills ng dalawang anak ng tatay ko sa unang asawa. What to do? Ayun, meron na sa taas. Ayan. Ayan, si Melody muna. Sige. Hindi, pero nabasa na natin yung kay Okay. Be Forever. Be Sige. Forever. So, medyo, may tanong lang din ako, pero hindi mo kailangan sagutin. Ano?
ayaw ka isama ng dalawang anak ng tatay mo sa unang asawa. What to do? Ayaw ka isama sa will nino. Sa will ng dalawang anak. Kasi Sa wheels karapatan ng nila. tatay niya. Kung sa will naman ng tatay niya, yung tatay mo ang nag-decide nun. Di ba? Hindi yung dalawang anak niyang iba. So, I'm not sure. Sorry, pero hindi ko naiintindihan yung tanong. Kasi yung will, personal yan. Kung sino yung gumawa ng will, siya magde-decide. At yung decision niya yun, kahit paano igalang natin yun. Kung hindi kanya isama or what, wala tayong magagawa doon. Yun ang decision niya. Especially dito sa Canada, as long as wala siyang utang sa'yo, kahit anak ka niya or what, kung wala siyang utang sa'yo, wala siyang obligasyon din na magpamana kahit kanino, kahit sa'yo or kahit kanino man na hindi niya naman pinagkakautangan. Wala siyang obligasyon na mag-iwan dun sa will niya. So kung ang decision niya is hindi ka iniwanan ng anything, well, decision niya yun. We have to respect that. So I don't know kung ano yung role nung dalawa niya pang anak, Hindi naman Kasi nila will yun. hindi naman nila will yun eh. So anong say nila doon? So, yun lang. So doon ako medyo nalilito. Yeah. Kasi wala sila dapat kinalaman doon. Kung gusto mo, yung tatay mo, yung kausapin mo, nabigyan ka ng anything. Pero hindi rin maganda yun kasi supposedly, kung ano yung bibigay ng tatay mo, dapat kusang loob, di ba? Voluntary, sabi natin. Hindi yung napilitan siya kasi pinilit mo siya. What? Pero anyway, it's between you and your father. That's a discussion that you should have. Hindi kasama yung dalawa niya pang anak. Yun lang naman. Okay, B, maraming salamat for that question. Ayan, balikan natin si Miss Melody, Melody 2438. Miss Jean, case po ito ng friend ko. Pumasok dito as PGWP kasamang asawa niya. Okay. After graduation, nakakuha sila ng 3 years open work permit, pati asawa. Okay. Kaya lang, di nila dineclare sa application na may masteral degree. Sa case, ayan, may follow-up information. Sa case ko naman po, need po ba ng dependents ko mag-PIDOS pag pumunta na sila dito? Asawa at 2 anak ko po, ages 17 at 15. Okay. So, So dalawa yung tanong, Okay. Isa Unahin para natin sa yung friend, isa para sa sarili niya. Pumasok as PGWP, may kasamang asawa, 3 years open work permit. Ang ano yung hindi dineclare yung asawa? Hindi. Masters. Or From yung, what I saw, Yung teka, masters niya, kumanik hindi niya Yeah. dineclare. Hindi na-declare yung master's degree. Doon sa nung nag-apply siya ng Umakyat lang yung question. PGWP. It seems to me na hindi naman siya relevant. Pero anyway, kung tinatanong kasi siya, dapat sagutin ng maayos, di ba? Kung nandun sa form. I'm not sure kasi matagal ko na hindi nakita yung form eh. Pero kung tinatanong siya, ibig sabihin required siya, dapat sinagot na maayos. So, kung hindi niya sinagot na maayos, pwedeng misrepresentation ang tawag doon, di ba? So, at some point, you have to explain bakit hindi mo hindi nasama ng friend mo yung Masters. information na yun. Na-miss niya lang ba? O kumbaga, error lang ba? Negligence lang ba? O sinadya ba? We have to know exactly ba't hindi sinama and then let the officer decide. Pero yun, may concern tayo doon kasi nga, kung required yun you have to include that. Pero kung hindi naman, edi okay lang kasi mukha namang hindi nga naman relevant yun doon sa PGWP approval. Kasi ang requirements doon, iba naman eh. Nag-aaral ba kayo dito? DLI ba yung school? Things like that. Na-meet nyo ba lahat ng requirements? Wala namang kinalaman doon kung may masters ka o hindi. Usually, So, yun po yung sagot natin doon para sa friend nyo. And yung sa inyo, ano yung tanong? Okay. Umangat. Pero from what I remember, ang question is, yung pag-attend, pag-attend ng PIDOS, kasi papunta na sila dito. Need ko pa ba ng dependence yung PIDOS? Usually, para sa adult yun, di ba? Yeah. For the husband siguro. Asawa, pwede. Malamang adult na yung asawa niya. Pero yung anak niyo na 17 at 15, baka hindi. Pero it's best na lang din na tanungin niyo po. Oo, dun sa PIDOS. Review niyo Sa na lang. migrant, Yung requirements nun. Kasi hindi po ako yung authority dyan. Unfortunately. Hindi naman namin inaalam yung requirements ng Philippine side eh. Usually, yung requirements lang sa Canada, yung concern namin. No po.
Kasi nagbabago-bago rin yung sa Philippines, Yeah, no? hindi Yung namin po na monitor requirements nila doon. Yeah. It's best to ask yung agency sa Philippines po. Okay. So, nag-end na yung first session natin last for pa the si isa, Q&A. Last na lang daw. Ito. Sige. Last na Mukhang kay maikli lang Wise naman. Yung siguro the rest of the other questions we can Ah, address it sa next later. episode po May namin. Follow up pa naman tayo na 12:30. episode. Okay. Basahin natin yung kay Y Celepres 4177. Last na po. Kung mag-aaral po ba ako dyan, sir, sa Canada, need po ba ng transcript of records galing dito sa Pinas? Or At diploma. diploma. Graduate ako ng 2-year course dito sa Pinas. Malamang. Pero hindi yung IRCC nagre-require niya na. Yung school, napapasukan mo, di ba? Kasi mag-aaral ka dito, sabi mo. Bago ka nila i-accept, syempre titingnan nila kung na-meet mo yung qualifications nila or acceptance dun sa course na gusto mong applyan. And in most cases, kailangan mo ng transcript of records, diploma and whatsoever, school credentials, kumbaga. Para ma-evaluate ka nung school na papasukan mo dito sa Canada. So most likely, yes. Pero ang nagre-require niyan, yung school, hindi si IRCC. Ayun. Okay, Y Celeste. Maraming salamat for that question. See you next time po. Okay.